O, akala ko ba magaling na pulis yung si Ping Lacson? Alam nyo si Ping Lacson, utang lang naman yan ang pagpapatuloy ng kanyang karir at ang kanyang kalayaan dahil tama yung kinampian niya noong 2010 si Noynoy Aquino. Opo. Merong warrant yan, di ba alam nyo naman, baka nakakalimutan nyo na, may warrant yan for the double murder of Dacer and Corbito. Opo. Inapil niya sa Court of Appeals. Okay? Eto po, baka akala nyo na absuelto si Ping Lacson. Technicality lamang po yung pagka walang bisa ng kanyang warrant against the regarding the Dacer Corbito double murder case. Technicality. Yung warrant ni Judge Telma Medina ay kinwestiyon nila sa CA. Okay? Sabi ng CA, walang probable cause, baliwala yung warrant. Kaso mo, tumawid na yung administrasyon from GMA to Noynoy Aquino. Okay. Yung Solicitor General, Office of the Solicitor General, na kahit yung mga kasong annulment na ayaw nung mag-asawa na magsama, inaapila pa hanggang Supreme Court. Ito, crime of the decade. Dacer Corbito double murder. Yes. Yung pagkatalo ng gobyerno sa Court of Appeals, hindi inapila. Si Solicitor General Cadiz po yan. Yan ang pangalan. Ayun, nakarma. Tumakbong gobernador sa probinsya nila, Olats. Lot de Leon. Luz Valdez. Ganon. Ayan, nakarma. Kaya, kami ang nag-apila, na technicality kami, sabi ng Supreme Court, without the consent of the Solicitor General. Hindi kami pwedeng mag-apila. Ayun. At dahil dyan, sa kasong yan ni Ping Lacson, kung saan naagrabyado ang gobyerno dahil ayaw kumilos ng Solicitor General, nag-iba ang rule. Sabi, pwede muna kami mag-apila, hihingin lang ang komento ng Solicitor General. Ayun. Dahil sa kasong yan yun. Kasi maraming naluluto pag hindi maayos yung Solicitor General. Buti na lang, nung panahon ni Duterte, napakaayos ng Solicitor General. Si Joe Calida. Yeah. Pero kang kamoting kahoy ang Solicitor General, wala kang mapapala. Yan ang nangyari. Kaya, yung kay Lacson ay nawala ng probable cause. Ngayon, yun, namamayagpag siya. Ang investigasyon naman niya, pagkagulo-gulo. Wala nang ginawa kundi contractor, DPWH official, na low ranking pa. Yung pangalan noon, si Hernandez. Opo. Ano ba naman yun? Deputy lamang yun di ba? Correct. Yun ang dinidikdik nila. Mayroong ill-gotten wealth yun, pero yung puro small fish, puro dilis, Mr. Lacson, ang iyong nalalambat, yung mga malalaking isda nakakalusot sa lambat mo. Ang dinamay mo lang, yung mga kasamahan mo pa. Ewan ko kung bakit dinamay mo pa yung kasamahan mo. Baka may strategy kayo dyan, para ma-neutralize tong dalawang ito. Hindi ko alam. Pero puro ka computer, puro ganito. Ba't hindi ka magrekomenda? Ba't hindi mo sundin yung rekomendasyon ni Marcoleta na bigyan ng immunity? Hindi lamang ang mga diskaya. Wala akong pakialam sa mga diskaya. Yung magsusumbong. Yung iba pang nagsusumbong, natatakot tuloy. Correct. Bago pinahihirapan nyo pa. Kaya i-evaluate pa. Yung unang-una, nag-introduce pa kayo ng kapwitan. Si Tito Soto at si Remulla. Kailangan daw munang ibalik yung ill-gotten wealth. I-audit pa. Kailan mo ilalagay sa witness protection? Tapos na. Paano mo i-compute sa ngayon yan? Di pinatay na yon. Mga tirada nyo naman kasi bago pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa pagka-ombudsman. Alam mo ba, ang kalokohang ginawa ng kasulukuyang administrasyon, na-impluensyahan nila yung Office of the Ombudsman. Yung final ni Mayor Baste na complaint na may docket na. Kasi ayon talaga sa prevailing rule ng ombudsman. Automatically, pag-file, docketed na. Dalawa, administrative and criminal. Bakit? Sapagkat, nung dati,
na may evaluation pa. Doon nagkakaroon ng katarantaduhan. Doon ay influensya yung nag-evaluate. Minsan, hindi ko naman sinasabing lahat, patagalin mo yan. O outrightly, i-dismiss mo yan. Oo. Yun ang layunin noong order na yon, memorandum na yon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Yan. Biro mo yung kay Mayor Baste, may dakit na. Tinanggalan ng dakit. Yun sa akin, dapat automatic na dakited yun. Ayaw, pinload. For evaluation. Di ba? O para, anong layunin? Para noong 19, noong Biyernes, ma-issuehan ng clearance. Grabe. Na walang kaso si Boying Remulla. Yung MR ni Amy Marcos na dapat yon ay sumagot pa yung kabila. Hindi na pinasagot, dinismiss na agad. Obvious na obvious yung si Dante Vargas na acting OIC. Ang tawag ko ngay overacting OIC. Kasi sobra-sobra ang ginagawa niya. Just for the benefit of one person, sinisira niya yung institusyon, para yung ginawa kay Lacson. Paano? For the benefit of one person, si Ping Lacson, hindi nag-appeal ang Solicitor General, si Cadiz. Grabe. Kita mong kalokohan ng administrasyon na yan. Ngayon, ang sinasabi nga namin, the Ombudsman is supposed to be independent. Ngayon, aside from the fact na si Remulla ay politiko, walang ombudsman na Hindi naging pwede. politiko. Yung sinasabi niyong, bakit si GMA, tao niya yung nilagay niya na ombudsman, si Merceditas Gutierrez. Oo, tao niya yon pero hindi naging politiko yun, ever. Yung dating ombudsman, si Samuel Martires, galing sa Supreme Court yun. Yes. Si Conchita Carpio Morales, galing din sa korte. Yun nga, galing sa korte lang. Hindi naman naging tao ni Aquino, biased na biased in favor of Aquino. Biro mo sa 44 ang kaso. Namatay 44 na tao. Ang kaso mo, graft. At saka usurpation. Grabe naman. Kaya ganyang kahalaga ang ombudsman. Aside from the fact na talagang hindi qualified, kung independence, integrity, and probity ang concern. Kasi mayroong cloud. Dapat ang congressman, ang ombudsman ay pinakamalinis na kandidato. Ito may cloud na unang-una, politiko nga. Pangalawa, cabinet ni Marcos. Pangatlo, di ba, may issue yung anak niya na nakasuhan ng drug pushing o drug trafficking o whatever na nagtataka yung iba, ba't na-dismiss agad? Ako't pinagtanggol ko yan na wag husgahan si Remulla. Hindi ko sinasabing may kalokohan, inuulit ko. Ngunit may mga taong nagdududa. Pag may duda na sa'yo, malabo na yan. Hindi na credible yan. At ang pinakamabigat, umpisa pa lang, hindi pa siya na-appoint na ombudsman. Obvious na ang Malacanang, ang Pangulong Marcos ay may hidden hand or not so hidden hand na pinipilipit, pinipuwersa, binabraso na siya ay maging ombudsman. Nasaan ang independence mo kung utang mo yung iyong pagiging ombudsman sa isang presidente na ginawa ang lahat para ikaw ay maging ombudsman? Nasaan ang independence diyan? Kaya tutol tayo kay Remulla. Ang dami pa niyang kaso. Hindi, may wala na nga. Tinanggal diba? na nga, miraculously. Alam mo, yung mga kaso, yung mga MR na yan, may tinatawag yung aging. First in, first out. Huwag mong sabihin, meron na kaso na mas matagal pa yung MR kesa roon kay Amy Marcos. Hindi nyo pa dinidesisyonan yung bagong MR in a few days, dinesisyonan ninyo. Obvious na obvious So, pag si Remulla ang na-appoint dyan, sinasabi ko sa inyo, wala na kasi ang huling sumbungan ng taong bayan, kung hindi sila makapagsumbong dahil ang kanilang isusumbong ay may kapangyarihan, malakas ang impluensya, malataas ang katungkulan, senador, congressman, gobernador,
At natatakot sila sa korte, sa regular courts, kasi baka ma-influensyahan. Andyan ang ombudsman na dapat independent kasi 7 years ang term. Sumbungan talaga. Sumbungan ng bayan, ilalagay mo sumbungan ng bayan, obvious na obvious, kaalyado ng Malacanang. Di pagtatakpan niya lahat ng mga kaalyado ng Malacanang na ituturo, useless na ngayon whistleblower. Ayun. Yun ang problema dyan kay Remulla. Okay. At sa notang yan mga kasama ay magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng